At para sa ating mga balita, wildfire sa Los Angeles, kumakalat na sa ibang lugar. At Donald Trump, sinisisi ang Ukraine dahil sa sunog. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Ginagawa na ng mga bombero ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ang pinakamalaki at pinakadelikadong wildfire na nagaganap ngayon sa Los Angeles na tumutupok sa isa sa mga pinaka-eksklusibong komunidad ng lungsod. Ang mga aerial crew ay walang tigil na nagbubuhos ng tubig at mga fire retardant sa nag-aalab na mga burol upang pigilan ang pagkalat ng Palisades Fire na lumawak pa ng karagdagang 1,000 ektarya at ngayon nga ay nagbabanta na sa kalapit bayan na Brentwood. Nakaharap ang mga opisyal sa matinding kritisismo dahil sa pagkukulang ng supply ng tubig mula sa mga hydrant habang sinusubukang kontrolin ng mga bumbero ang mabilis na pagkalat ng apoy. Inaasahan namang lalakas muli ang hangin ngayong gabi na posibleng magpalala pa ng sunog na nagresulta na sa hindi bababa sa 16 na patay. Noong Sabado ng gabi, inihayag ng tanggapan ng coroner ng LA County na 11 sa mga nasawi ay dahil sa Eaton Fire, habang 5 naman ang mula sa Palisades Fire. Nagbabala ang National Weather Service na ang malalakas na hangin ng Santa Ana kung saan nagsimula ang sunog ay muling lalakas sa Sabado at magpapatuloy hanggang Linggo. 7 kalapit na estado at ang pamahalaang federal sa tulong ng bansang Canada at Mexico ay nagpadala na ng mga karagdagang kagamitan at suporta sa California. Ayon kay Los Angeles County Supervisor Lindsay Horvath, muli na naman daw nagdulot ng takot at dalamhati sa mga residente ang isang gabing nagdaan. Nagkaroon naman ng kaunting development ang mga bumbero laban sa pinakamalalang sunog o ang Palisades Fire na umabot na sa halos 23,000 ektarya ang tinupok at 11% lamang ang nakontrol. Kumalat na rin ang sunog sa bayan ng Mandeville Canyon na bahagi ng Brentwood, dahilan upang maglabas ng mga kautusan ng paglikas para sa malalawak na lugar. Ang Brentwood ay kilalang tirahan ng mga sikat na personalidad tulad ni Arnold Schwarzenegger, Disney CEO Bob Iger at NBA star LeBron James. Kasama rin sa evacuation zone ang Getty Center, isang museo sa tuktok ng burol na nagtataglay ng mahigit 125,000 obra, kabilang ang mga likhang sining ni Van Gogh, Rembrandt, Rubens, Monet at Degas. Sa ngayon ay hindi pa naaapektuhan ang gusaling ito. Sa isang post sa X, sinabi ng Getty Center na ang lugar ay mananatiling stable maliban sa ilang mainit na bahagi. Ngunit idinagdag din nila na lubos nilang nauunawaan ang kalagayan ng kanilang mga kapitbahay sa Getty at ipinapanalangin ang kanilang kaligtasan. Ang pangalawang pinakamalaking sunog o ang Eaton Fire ay tumupok na ng mahigit 14,000 ektarya at 15% lamang ang nakokontrol. Sa kabilang banda, halos nakontrol na ng mga bumbero ang dalawang mas maliit na sunog, ang Kenneth at ang Hearst Fires. Wala pang natutukoy na sanhi ng mga sunog. Ang dalawang pinakamalaking sunog, ang Palisades at Eaton, ay tumupok na ng pinagsamang lawak na mahigit doble ng sukat ng Manhattan. Humigit kumulang 153,000 residente ang nasa ilalim ngayon ng mandatory evacuation order, habang 166,000 pa ang pinaniniwalaan na maaaring kailangan na ding lumikas. Nagsisimula nang magkaroon ng mga epekto sa politika ang sunog. Noong Biyernes, iniutos ni Governor Gavin Newsom, isang Democratic politician na may balak tumakbo sa White House, ang isang investigasyon kung bakit hindi gumagana ang pangunahing reservoir at kung bakit naubusan ng tubig ang ilang fire hydrants. Kaugnay nito, nagpahayag ng pagkadismaya si Los Angeles Fire Chief
Christine Crowley tungkol sa kakulangan ng tubig. Pinuna rin ni Chief Crowley ang pamunuan ng lungsod dahil sa pagbawas sa budget ng kanilang departamento at pagtanggal sa mga posisyon ng mekaniko na anya ay naging dahilan kung bakit hindi magamit ngayon ang 100 fire apparatuses. Samantala, sinabi ng Los Angeles Department of Water and Power na ang lahat ng fire hydrants sa Pacific Palisades at sa Westside communities ng LA ay fully operational daw bago sumiklab ang mapanirang wildfire. Noong Sabado, ipinahayag ni Los Angeles Mayor Karen Bass ang kanyang posisyon sa kabila ng mga batiko sa kanya dahil siya ay nasa bansang Ghana para sa inaugurasyon ng Pangulo ng Bansa nang sumiklab ang sunog sa kanyang nasasakupan noong Martes. Binanggit din niya ang tila tensyon sa pagitan niya at ni Chief Crowley. Ayon sa kanya, gusto niyang linawin ang isang bagay. Ang fire chief at siya ay nakatutok sa paglaban sa mga sunog na ito at sa pagsagip ng mga buhay. Handa daw silang ayusin sa pribado ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Samantala, mahigit 70,000 na katao ang lumagda sa isang petisyon sa change.org na nananawagan para sa agarang pagbibitiw ng alkalde sa kanyang pwesto. You owe citizens an apology for being absent while their homes were burning? Do you regret cutting the fire department budget by millions of dollars, Madam Mayor? Have you nothing to say today? Can you back up? Appreciate it. Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Elon Musk says that you're utterly incompetent. Are you considering your position? Madam Mayor, have you absolutely nothing to say to the citizens today who are dealing with this disaster? No apology for them? Do you think you should have been visiting Ghana while this was unfolding back home? Samantala, habang lumalaki ang takot na dulot ng looting, mahigpit naman na ipinatutupad ang curfew mula sa paglubog ng araw hanggang pagsikat ng araw sa mga lugar na inilikas. Inanunsyo ni Governor Gavin Newsom noong Sabado na dodoblihin niya ang bilang ng mga National Guard na may kabuang 1,680 na tropa na ide-deploy upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Kaugnay nito ay humigit kumulang 20 katao na ang naaresto, kabilang ang mga may kasong pagnanakaw, looting at paglabag sa curfew. Sinabi ni Los Angeles County Sheriff Robert Luna na tumutulong ang mga cadaver dog sa 40 search and rescue team na nagsusuri sa mga nasunog na komunidad. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi kapag isinagawa na ang masusing paghahanap sa bawat bahay. Sinasabing napaka-intense daw ng mga sunog, kung kaya't kahit ang mga wheel alloy ng mga sasakyan ay natunaw at naging mga latak ng likidong metal. Si Rick McGee, isang real estate agent, ay nagsabi sa Reuters na sa kanilang komunidad sa Pacific Palisades, 6 lamang mula sa 60 kabahayan ang nakaligtas. Ang lahat ng natira ay abo at mga guho, ani McGee, isang 61 years old na residente sa nasabing lugar. Kaugnay pa rin ng wildfire na nagaganap sa Los Angeles, sinisisi ngayon ni Trump ang bansang Ukraine sa patuloy na pagkalat ng apoy. Idinamay ni Donald Trump Jr., panganay na anak ni President-elect Donald Trump, ang Ukraine sa matinding pagbatikos na ginawa ng MAGA World laban sa mga Democrat politicians ng California. Tungkol yan sa paraan ng kanilang pagtugon sa mga wildfires na sumasalanta ngayon sa Los Angeles. Sa isang post ni Trump Jr. sa X noong Miyerkules, sinabi niya na i-donate daw ng fire department ng LA ang mga supplies nito sa bansang Ukraine. Idinagdag pa sa post ang balita kung saan nagpadala daw ang Los Angeles County Fire Department ng eroplano na puno ng mga surplus na kagamitan tulad ng mga boots, hoses, nozzles, body armor at mga gamot patungong Ukraine, kung saan ang mga first responders ay nagtatrabaho ngayon sa ilalim ng banta ng mga atake mula sa mga puwersang Russian.
mga donasyon na ipinadala noong 2022. Matatandaan na iniulat ni Los Angeles County Fire Chief Anthony Marone ngayon taon ang kakulangan sa bilang ng mga tauhan na anupat kailangan pa daw na humingi ng tulong mula sa mga kalapit na county. Sinabi ni Marone sa Los Angeles Times noong Miyerkules na mayroon lamang 9,000 na mga bumbero sa Los Angeles County mula sa fire department ng county at 29 na iba pang fire agencies. Pero kulang pa rin daw ito upang matugunan ang lahat ng mga sunog sa rehiyon. Iniulat naman ng Fox News na hindi daw kayang makontrol ng mga bumbero ang mga sunog na naglalagablab mula pa noong linggo dahil yan sa malalakas na hangin, sobrang tuyong panahon, kakulangan sa visibility at luma ng mga sistema ng supply ng tubig sa rehiyon. Nagpahayag naman ng galit si Donald Trump Sr. kay California Governor Gavin Newsom noong Miyerkules na tinawag niyang news scam at inilarawan ang mga sunog bilang virtually apocalyptic sa isang post niya sa Truth Social. Pinuna ni Trump ang mga regulasyon ng estado na nagpoprotekta sa mga endangered species na umano'y naglilimita sa dami ng tubig na ipinapadala mula sa Hilagang California patungo sa timog. Ang galit ng President-elect ay bahagi ng matagal ng alitan ni Trump sa mga nangungunang Democrat politicians sa California dahil yan sa proseso nila ng pagmamanage sa kagubatan at mga hakbang para sa kontrol ng wildfire. Samantala, sa Ukraine, ang mga first responders ay nagsasagawa naman ng mga operasyon ng pag-apula ng apoy at paglilikas ng mga biktima sa bayan ng Zaporizhia matapos salakayin ng Russia ang sentro ng lungsod gamit ang mga glide bombs na nagresulta sa pagkamatay ng 13 katao at pagkasugat ng higit sa 100 noong Miyerkules. Pinuna ng kampo ni Trump ang Ukraine at tinawag na salesman ang kanilang pangulo na si Volodymyr Zelensky at nagbanta na itigil ang tulong militar ng Amerika sa Ukraine sa mahigit 3 taong pakikipaglaban nito sa Russia. Sa kabila nito, nagpahayag naman ng pakikiramay ang gobyerno ng Ukraine sa California kung saan libu-libong tao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa mga naglalagablab na wildfire at sa patuloy pang pagdami ng mga taong nasasawi. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.